Hello po, I am Jesse Flores Wishcraft at today ang ating pong topic ay sa karamihan po na nagtatanong sa akin at sa mga karamihan din na post na nakikita ko about daw sa bakula. sa bakuna pala, sorry. Nakita ko kasi yung nagpo-post nun, bakulam daw. Ayan. So ito po ay concern at issue po sa DepEd ng mga ilang mga content creators at ako po bilang faith healer at bilang nakakabasa ng future at bilang guidance at protector ng sangkatauhan sa Pilipinas, hopefully, na makilala, ay papakita ko yung aking na-sense based on my witchcraft power, based on my faith healing powers, what I mean. Okay guys, Catholic po ako. So, delikado ba yung bakuna? Yun yung gusto nilang malaman. Delikado po ba ang bakuna na yan sa mga bata? May third eye ka, marami kang ginamot. Nakikita mo yung mga danger na gamot na dapat naming inumin sa okay na gamot dahil yun nga may mga nakita sila mga post ko noon na mga yes. So faith healing po ito, so spiritually healing ang ginagawa ko, pero syempre meron po akong specific and a little bit flex of mine na nasa-sense ko yung mga gamot na medyo harmless at hindi masyadong harmless sa tao. Katulad ko, halimbawa ako bilang isang faith healer, pag ako'y nagkakasakit na ayaw kong mag-healing water, ang gusto ko ay human medicine, ang gagamitin ko lang ay Bioflow at Mefenamic dahil yun lang ang compatible sa akin. Hindi ako pwedeng uminom ng Biogesic, hindi ako pwedeng uminom ng mga iba-iba pang gamot na may higher dosage na. Yun lang po talaga yung tinatanggap ng katawan ko, Bioflow and Mefenamic sa ngipin, yun lang. But since I'm a faith healer, I barely have a fever or magkasakit. So ito na, this is not about me, this is about the question of many people. Your questions na about sa bakuna. Kung yan daw ba ay safe sa kabataan na mga magpapaturok ngayon. So, ito pong sasabihin ko, hindi po para manira ng administrasyon, hindi po para manira o kalabanin ng anuman sino man sa Department of Justice, Department of Health, DOH, o ano man. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo na may nasa sense po ako na malagim nitong 2026 bukod sa mga school shooting, mga bomb threats na nahulaan ko nang nangyari, mga atletang namatay na sisikat dahil sa pagkamatay nila like Rene, Divine Adili, na ako lang nakahula no yun, di ba? Sa Bagyo, sunod-sunod na Bagyo, ako lang din na nakahula doon. Ngayon naman po yung mga tao na maraming mamamatay. Mga tao po na concerning ang buhay. So marami silang mga theory about global reset, depopulation, ayan yung mga theories nila na yun. So before we get into that, ito na muna sabihin ko. Ito po ang nasense ko ha. Nasense ko bilang faith healer. Nasense ko po na yung chemical na ginagamit nila sa mga new brand or newly developed na new produced na mga gamot ngayon ay ibang-iba na ingredients sa mga gamot na ginagamit noon. Gets nyo? Any brand po, any brand. Iba na po yung timpla ng gamot noon sa ngayon. Higher dosage na ba? Yes. This is not me speaking professionally. I am not a licensed doctor or nurse to speak on behalf of them, pero hindi naman po ako bobo. May common sense po ako at marunong po akong bumasa ng ingredients ng ano, di ba? Hindi naman po tayo bobo eh. Meron naman pong mga tao na kahit tambay lang ay nakakaintindi naman po ng English at nakakaintindi ng mga scientific ganyan-ganyan. Iba na po yung ingredients at medyo mas matapang na po yung mga ingredients ng mga gamot ngayon kaysa dati. So totohanin mo na, sagutin mo na yung Sir Jesse Flores, ano yung nakikita mo. So syempre yung mga yung mga bakuna na yan, meron po diyang waiver, di ba? Magpabakuna ka, may waiver yan, may pipirmahan ka. Hindi ka magpabakuna, may waiver din. So ano ba yung waiver na yan? Yung waiver na huwa kasi kung ano man mangyayari sa'yo ay walang pananagutan ang ano bang departamento o sino man, di ba? So that's kind of worrying. It's been done by practice with so many years now, decades. Bantayan nyo na lang po
palakasin nyo yung mga resistensya ninyo. Choice nyo naman po yan kung magpapabakuna kayo o hindi eh. You have a right to choose. Diba nga? So syempre may mga ilang mga bata ngayon na kakasilang lang, dapat yung pabakunahan yan. Ito para sa akin, kasi ako kahit may tiller ako, nabakunahan ako eh, di ba? Nabakunahan po ako eh. Parang nasa ecosystem na yan ng tao. So mayroong mga theory na noong mga panahon daw mahaba ang buhay ng tao. Bakit daw ngayon hindi na mahaba ang tao? 90. Dati raw umaabot pa ng 200 ang buhay ng tao, which is I can compare mas sa faith healer because I can sense the future, right? And the past. I can sense the past more than the future. So may mga tao pong umaabot talaga ng 100 kasi sa mga ingredients po na kinakain natin. Sa mga kinakain po ng tao yan, hindi lang po sa gamot. If you wanna live longer, then eat healthier. Get stronger, get fit, di ba? Exercise, move around, ganun lang yan. Di ba? At that time, wala naman po mga hotdog, walang processed food, di ba? Walang ganun eh. Kung matitiis nyo hindi kumain ng ganun, di ba hahaba talaga buhay nyo? Sa ngayon, napakadami ng mga refined fats, mga evolution ng mga napakasarap na pagkain. It's gonna take a toll on our body and our life, with our lives. So sana naging malinaw sa inyo yung mga pinagsasabi ko dahil importante ho ito, buhay ho ng tao ito, hindi ho nagkakalat ng false information, misleading fake news. No, I'm a faith healer. There's no against the law na telling the future. This is a talent. And this is practiced by so many, recognized by so many. It just happens na I'm different. I'm not saying I'm better. What I'm saying is I am different. At ang nakikita ko sa future is napakadami tao nang nalapit sa akin. Ang tagal ko nang babala niyan, guys. Believe me, napakatagal ko na pong babala niyan. Yan po yung mga time na sinasabihan ko kayo na marami pong mga tao na magkakasakit. Meron po tayong kumakalat na sakit dito sa Pilipinas na unaware pa ang tao. May nasisense po ako. Kaya pag lumalabas po kayo sa mga nakakapanood po nito, please po, ugaliin ninyong mag-alcohol and wear your face mask. Just to be cautious. Siyempre, pag medallion owner ka, wala kang dapat ikatakot. Pero dahil nag-face mask ka, simbolo yun nung nakinig ka sa akin. Diba? Protektado ka, medallion owner ka. Pero simbolo na lang din yun. Diba? Mas maganda extra careful tayo. Tiwala ako sa pangyarihan ko. Diba? But I am not gonna challenge God. May nasa-sense po talaga ako mensahe mula sa kanya na may sakit po talagang kakalat sa Pilipinas. This is like a COVID, Nipah, or Ebola virus 2.0. So please, wear your face mask. Mag-alcohol po, eat healthier, exercise, magpalakas po kayo ng resistensya. Lalo kung hindi pa kita kliyente. Napakahirap po niyan. Nung magkakasakit ka sa panahon na to, 2026. Eh ngayon, pag nagkasakit ka, wala kang ganyan, yari ka. Totoo yan. The reality, yung life nang may sakit na may pera sa wala. Swerte kayo, nandito ako. Guidance nyo ako, asawa nyo ako, yung kamag-anak nyo ako, anak nyo ako, apo nyo ako, kaibigan nyo ako, kliyente ko kayo, mahal ko kayo. Paano kung di nyo ako nakilala? Napakarami ko na pong niligtas na buhay, sa totoo lang. So yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Please watch this with caution, be open-minded. Yun po. I am Joseph Flores Witchcraft. Mag-send din po ng feedback yung mga natulungan ko noong COVID na nagka-problema sa bakuna. Thank you po. Joseph Flores Witchcraft out.